Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot sa Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong pagdiriwang ngayon ng kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Pag sinabing luklukan, ito yung upuan, ito yung trono kung saan sumisimbolo sa kapangyarihan ng namumuno sa ating simbahan. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang pagpapahayag na dahil sa ipinahayag ni Pedro kung sino si Kristo, kung sino yung pananampalataya na magpasa hanggang ngayon ay atin pong ipinapahayag, kung kaya't minabuti at minarapan ni Kristo na si Pedro ang piliin para pamunuan ang ating simbahan. Pero malinaw, hindi si Pedro ang nagtatag ng ating simbahan. Kaya pag tinatanong, sino ba nagtatag ng simbahan nyo? Walang iba kundi si Kristo. Malinaw po ba? Yung ibang mga relihiyon, ibang mga sekta, mayroon talaga silang tinatawag na founder. Pero yung sa atin, ang nagtatag ay walang iba kundi ang Diyos. At ang naglagay ng mamumuno, si Jesus. At ang unang itinilaga, si Pedro. Okay pa po ba? Okay. Kaya nga, isang responsibilidad at isang misyon sa bawat isa sa atin na kumikilala, para una tigid, makilala natin si Kristo, ang poong Nazareno. Kapag nakilala mo si Kristo, hindi ito isang bagay na ipagyayabang mo, hindi ito isang bagay na para bang ikalalaki ng ulo mo, kasi ang makilala mo si Kristo at ang magpahayag ka tungkol kay Kristo ay isang kapangyarihang ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, di ba, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, kayang-kaya nating labanan ang anumang tukso o anumang puwersa ng kadiliman. Diba? In my name, di ba? Kayang-kayang napalayasin ang demonyo. Ganun katindi, yung binibigay ng Diyos na biyaya sa kung sino man ang nagpapahayag. Pero yun nga, sabi, mapalad si Pedro kasi ipinagkaloob ng Diyos na makilala niya kung sino talaga si Kristo. Ngayon po, ang isang gusto ko po mas maibigay na punto na maintindihan natin, ang simbahan natin, okay? Ang simbahan, perpekto yan.
Bakit? Kasi ang Diyos ang nagtatag niyan. Yung namumuno sa simbahan, yun yung medyo nagkakaroon ng kahinaan, nagkakaroon ng pagkakamali. Pero hindi yung simbahang itinatag. Kaya nga, sinisimbolo, di ba, no? Sinisimbolo ngayon yung luklukan ni San Pedro. Yung upuan, yung seat, sabihin natin, seat of power. Napalitan si Pedro, no? Mawawala si Pedro, pero yung sumisimbolo sa kapangyarihan ng simbahan, naririyan. Mawawala si Pedro, mapapalitan, hanggang sa kasalukuyan, ang nakaupo dito ay si San Francisco, ang ating Santo Papa. Nung mapapalitan din yan, may papalit pa rin. Pero yung simbahan, kahit anong mangyari, no, kahit ano pang iskandalo ang mangyari, hindi mabubuwag ang simbahan kasi ang Diyos ang nagtatag nito. At ang Diyos din ang bahalang mag-provide sa atin kung sino ang dapat na mamuno. Ang mga namumuno na napili ng Diyos, yung iba naging tapat hanggang dulo, yung iba nagkamali din. At nagkakamali din ang desisyon. Kaya nga, no, hindi simpleng bagay lamang itong makilala mo si Kristo. Kaya nga ngayon sa atin, no, dito sa Archdiocese of Manila, no, tayo po ay patuloy na nagdarasal sa Diyos na pagkalooban niya tayo ng isang mamumuno o mga ngasiwa sa ating simbahan. Matapos si Cardinal Tagle, naghihintay tayo kung sino ang ibibigay, no, sa atin. At siya yung pagkakalooban ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi nga dito, yung kapangyarihang magpatawad, kapangyarihang mamuno. Ang ipahintulot sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ganyan ang kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa namumuno sa ating simbahan. Kaya, no, nawa, patuloy tayong magdasal at patuloy tayong sabihin na manikluhod at humingi ng tulong sa Diyos para magkaroon talaga tayo ng isang mabuti, banal at tapat na tagapangasiwa. Amen? Thank you.